Hi, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong Sabado de Gloria. Mga kababayan, ito po ang inyong lingkod ay kahapon po ay hindi po tayo nag-broadcast bilang paggalang na rin sa Biyernes Santo, but it doesn't mean that your government stopped working. Later, we will report it to you what your city government done yesterday to address at least mais o maibsan man lamang ang kinakaharap na suliranin ng ating mga kababayan. At katulad ng lagi naming sinasabi sa inyo, pipilitin nating akapin hanggat maaari ang lahat, hanggat kaya ng inyong lungsod, sa tulong na rin ng iba't ibang leader ng national government at ng mga barangay. So muli ngayon mga kababayan, nais ko kayong i-update sa sitwasyon ng opisyal na listahan ng inyong lungsod at ng national government sa katatayuan ng mga ating mamamayan sa ating syudad. Ngayong araw na ito, kahapon, for that matter, 14 po ang nadagdag sa atin na positibo sa COVID-19. Kaya 291 na po. Ang ating pasyente sa kani-kaniyang mga ospital, sa national government, sa private hospital, at sa inyong public hospital na pag-aari ng lungsod ng Maynila, partikular na po ang ating bagong tatag na Manila Infectious Disease Control Center diyan sa may Santa Ana Hospital. Kababayan, nadagdagan naman tayo ng 32 PUIs. So ang total po natin ay 453. Nasa inyong mga screen kung saang barangay o area nagkaroon ng positibo at mga PUIs sa ating lungsod. I-share ninyo sa inyong mga kapitbahay, i-share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Kung kayo'y napapabilang dyan sa komunidad na nasa screen ninyo, ay mabisa po siguro na magdoble ang ingat sa atin, mga kababayan. So, saglit lang. Mga kababayan, yan po at nais ko rin ipabatid sa inyo, 25 na po ang gumaling sa COVID-19. 16 po sa ating Santa Ana Hospital MIDCC, 8 po sa private hospital at isa naman sa San Lazaro Hospital. We will try to gather as many as possible update mga kababayan patungkol sa COVID-19. At bilang patuloy na pagbibigay ng halaga ng inyong pamahalaang lungsod na labanan nating sama-sama ang ating kalaban, ang kalabang hindi nakikita, COVID-19. Ang ating pong mga pasilidad pangkalusugan ay patuloy na binibigyan diin ng inyong pamahalaang lungsod at pinalalaki at pinalalakas. Maraming salamat sa ating mga frontliners, doctors, nurses, and our health workers and health staff. Thank you very much. Keep up the good work and please also take care of yourself. Stay safe. We need you. We cannot thank you enough, ating mga frontliners. But we really need you nowadays, mga frontliners namin. Thank you. Kaya po, kung maalala ninyo nung isang gabi, pinasyalan ko po yung bagong tatag sa Ninoy Aquino Stadium, isa po itong sports facilities na pag-aari ng national at ng lokal na pamahalaan. At ipinagpapasalamat ko po
kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya sa AFP, particular na the Medical Division, sa BCDA, sa DPWH, sa DOH, at kay Executive Secretary Attorney Medel Dea, na sila po ay nagtatag ng bagong pasilidad dito sa ating lungsod para na sa ganoon magkaroon pa tayo ng espasyo at magamit pa natin ang ibang mga frontliners, particularly sa health sectors, na uniformed personnel of the AFP. Maraming salamat sa inyo, Pangulo. At dito nyo inilagay sa Maynila na alam nyo talagang kailangan namin na lalong palakihin yung ating mga pasilidad. Yan po ay mabubuksan na sa Lunes at mag-uumpisa na pong maglagay ng mga COVID-19 positive patients dyan sa ating Ninoy Aquino Stadium. At yan naman po'y napanood ninyo. At kanina, mga kababayan, nais ko po rin ipabatid sa inyo. Binisita po natin through the leadership of Dr. Pox Pangan and Manila Health Department employees and health workers, at kasama ko si Vice Mayor Hani Lacuna. Ang ating, kung maalala nyo, 3 weeks ago, I've been announcing it to you that we are going to prepare ourselves if numbers will not give us a better result. No? Bilang paghahanda at patuloy na paglaki ng dami ng PUIs, kanina po ay binisita natin ang Delpan Evacuation Center, kung saan yan po ay kinonvert natin as persons under investigation area, holding area, para po patuloy silang mailayo sa kapahamakan, matugunan, ora mismo ang kanilang pangangailangan habang hinihintay nila ang testing at resulta ng testing na ginawa sa kanila. Mailalayo din natin sa kapahamakan ng kanilang mga mahal sa buhay, mga kapitbahay at kaibigan at kapamilya. Kaya po yan ay kinalulugod po namin na ipabatid sa inyo na hindi po titigil ang inyong pamahalaang lungsod sa maliit naming kaparanan na bigyan ng madiin na atensyon itong mga pasilidad na kakailanganin natin laban sa COVID-19. Mga kababayan, nais ko ring ibalita sa inyo na kanina ay nagpulong-pulong kami ng ating Philippine Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez, na inappoint ng Pangulo na siya ang namamahala para labanan itong COVID-19 sa mga national agency. Kausap natin si Secretary Carlito Galvez, AFP Medical Corps Dr. Navarro, Colonel Navarro, PGH Director Gap Legaspi, BCDA President Vince Dizon, and MHD Director Doc Pangan. Ito po, ang inyong lungsod ay nakipag-partner sa mga national agencies, national public hospital, para mas dumami pa ang ating testing facilities. Habang tayo rin naman ay patuloy na tumutugon sa mga pasyente na alagaan sila sa ating Manila Infectious Disease Control Center. So maraming salamat po sa mga kawani ng pamahalaang nasyonal. At itong 56 beds natin for PUIs diyan sa Delpan Evacuation Center, habang tayo po ay nag-uusap ngayon, may dumating na pong 2 PUIs na ating aalagaan. Huwag sila mag-alala, libre po ang pagkain. At kung sakali man, awa ang Diyos, lumabas ang resulta nila na sila'y nag-negative, saka natin sila ibabalik sa kanilang tahanan, pamilya at pamayanan. At paalala, may batas na umiiral sa Maynila, yung anti-discrimination sa mga PUIs, PUMs, and frontliners sa health sectors. Kaya po, paalala lang, mahirap na po ang sitwasyon natin. Ang mga salitang ginagamit natin
na nakasasakit ng damdamin na hindi nakatutulong sa laban natin sa COVID-19. Always remember, bear in mind, ang kalaban natin ay COVID-19. Hindi ang kapitbahay natin, hindi ang mga kakilala natin, hindi ang barangay, hindi ang pamahalaan. Ang kalaban natin ay iisa. Kaya kailangan sama-sama tayong labanan nitong COVID-19 virus na nakakapamerwisyo sa araw-araw nating buhay, nakakapagpahirap sa katatayuan natin sa buhay. Yan po mga kababayan. At umasa kayo sa maliit naming kaparanan, hindi po kami titigil. We will be there with you, alongside with you. We will not stop. We will not stop. We will innovate. We will persevere. We will be relentless in addressing the situation. Kaya po, nais ko naman ibalita sa inyo, kahapon, Biyernes Santo, nagsimula muli ang pag-deliver. Matapos natin ma-deliver yung ating kakaf sa tulong ng mga barangay official na sa kanilang mga sinumite na mga pangalan, ay umabot na po tayo halos ng 580,000 families. Ang target po natin ay 568,000. Ngayon mga kababayan, at huwag kayong magkalala, meron pa akong natitirang kaunti. At huwag kayong mangamba. Pipilitin ko pa pong gastusin yun upang makatulong man lamang, maibsan ang dinaranas na kahirapan ng ating mga kababayan. Lahat po tayo naghihirap ngayon. Emotionally, psychologically, and financially. Lahat. Mayaman, middle class, mahirap. Lalo pa ang mga mahihirap. Kaya po, nais kong ipabatid sa inyo, kahapon lamang, Biyernes Santo, tayo po ay nag-deliver ng 45,000 food boxes sa 45,000 na pamilya sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. At today, magtutuloy-tuloy pa rin po yan at pipilitin pa rin natin abutin hanggat maaari at tupdin ang mga bagay na nasabi na natin. Mga kababayan, ito'y isang maliit na pamamaraan ng inyong lungsod na maiparamdam sa inyo ang aming pagmamahal sa bawat pamilyang Manileño at sa bawat taong naipit dito sa lungsod. Taong grasa, tao sa kalye, mahirap, o lahat ng uri ng tao. Hanggat maaari, mga kababayan. Hanggat maaari. Hanggat maaari. Gagawin po namin ang aming makakaya, mga kababayan. Kaya po, today, nagdi-deliver po ulit. Mamaya, i-update namin kayo. At ako naman po ay naghahanda na rin sa mga darating pang araw para sa ikatlong ayuda na gagawin ng lungsod ng Maynila. May awa ang Diyos. Siguro naman, napanood ninyo nung isang gabi na ang inyong pamahalang lungsod ay talagang in our own little way. May paghahanda na naman ginagawa para sa mga darating na linggo pa ng panahon ng ating ECQ o quarantine time. So, ngayon naman, nais kong pasalamatan muna, no? At may i-report ako sa inyo tungkol sa sabong. At kung po pwede, bago ko sana yung ma-report, ma-share ninyo itong broadcast na ito sa lahat ng taong kakilala ninyo. Please. Kasi po ako'y may gagawing panawagan doon sa mga talipandas na nagsasabong pa sa kasagsagan ng Biyernes Santo. Pero bago yan, mga kababayan, please share this broadcast. Bago yan, nais kong pasalamatan si dating Senador J.B. Ejercito sapagkat si Senator J.B. Ejercito po at saka kasama ang kanyang mga grupo, no, ang tinatawag nilang Food for Meds, no? Pinagpapasalamat natin kasi nagpapadala si dating Senador J.B. Ejercito ng mga pagkain para sa ating mga frontliners sa ospital, sa national government,
at dito sa ating local government. Maraming salamat, Senator J.B. Ejercito. Maraming salamat sa iyo. At again, sa Liberty Food Mart, 4,000 pieces of burger buns. Again, maraming salamat. Ngayon, mga kababayan, bago matapos ang broadcast, let me be straight with you. Habang tayo, mga kababayan, ang inyong pamahalaang lungsod, talagang nag-iisip na kung paano maibsan ang nararamdaman ninyo. Yung hirap na dinaranas ninyo. Masalimuot ho itong suliranin natin. Marami sa ating mga kababayan nagugutom. Kaya po ipinagbawal ko ang pagtitinda ng alak sa panahon na ito para yung mga tulongges na naghahanap ng pera sa gobyerno, naghahanap ng tulong sa gobyerno, at pag nakuha nila, mas inuuna nila ang bisyo nila sa alak. At pinilit natin para wala silang mabilahan, ay pinagbawal ko ang pagtitinda. Bukod sa bawal ang pag-inom under Ordinance 5555 sa kalsada. Dahil gusto ko maipakita sa inyo ang malasakit at pagpapahalaga kung ano mang meron napapagkaharimunan tayo na may bibigay, dulot o bigay ng pamahalaang lungsod para wala na silang mahanap na dahilan. Pero hindi. Mayroon pa rin individual na talagang talipandas. Hindi ko alam kung anong sagad ng kasamaan sa mundo meron ng mga taong ito. Biyernes Santo, sementeryo. Mga kababayan, kayo po ang lumugar sa katayuan ko. Ano kaya ang mararamdaman ninyo sa mga taong ito na naturingang panghalal ng bayan? Mga barangay official ng ibang syudad. At hindi pa ho doon nagtatapos yun. Hindi lang ho sila taga-ibang syudad, ginawa pa ho nila yung pagsasabong sa loob ng sementeryo kung saan nahihimlay ng payapa, ng tahimik, ng maayos ang inyong mga mahal sa buhay, na para bang inapak-apakan lang yung mga nicho na mga mahal natin sa buhay. Walang galang sa mga patay. Walang galang sa institusyon. Walang galang sa batas. Walang pakialam sa krisis na ating kinakaharap. Mga kababayan, nais kong ipakita sa inyo, for the first time, let me show you these pictures. I want you to help me. I want you to help me find these people. I will treat them as a regular criminal if they will not surrender to the authorities of the city of Manila. Mga kababayan, nais kong ipakita sa inyo at mga nahuli na namin ang ilan sa kanila. Christopher Fernandez de los Reyes, alias Bong, 43 years old, single, jobless pero may pansabong. Residing at 29th Street, Manila North Cemetery, Santa Cruz, Manila. Ronnie Ignacio, 31 years old, single, painter, residing at 5th Street, Manila North Cemetery, Santa Cruz. Pangatlo, Briggs John Rolly L. Reyes, Chairman, Barangay 129, Caloocan City, at large. Ulitin ko Briggs John Rolly L. Reyes, Barangay Chairman, Barangay 129, Caloocan City, at large. Alpi Lacson, Barangay Kagawad, 129, Caloocan City, at large.
Romualdo Reyes, alias Udong, Barangay Kagawad o Barangay 129, Caloocan City, at large. John Chris Domingo, alias Tenga, pero bingi, Barangay Kagawad o Barangay 129, Caloocan City, at large. Alias Cabron o Barangay 131, Caloocan City, illegal cockfighting operator, at large. Alias Makmak o Barangay 129, Caloocan City, Biyernes Santo, sementeryo, halal ng bayan, may pandemic. Tingnan ninyo. O ngayon, wala kayong galang sa mga patay, wala kayong galang sa pamahalaan, wala kayong galang at malasakit sa kapwa ninyong nagsasakripisyo, na hirap sumunod sa pamahalaan, manatili sila sa kanilang bahay. O ngayon, kayong mga kagawad na nabanggit dito, binibigyan ko kayo ng 48 hours sumuko sa pamahalang lungsod ng Maynila. Hours. Pumunta kayo rito sa pamahalang lungsod ng Maynila. At kapag kayo'y sumuko, bahala ng taong bayan magpatawad sa inyo. O ngayon, hindi kayo susuko, makita ninyo kung anong gobyerno ng Maynila. I will treat you as an ordinary criminal. Anyway, ang ginawa nyo naman talaga ay krimen. You want attention? Gusto nyo ng atensyon sa kasagsagan ng krisis na kinakaharap ng syudad namin, ng bansa, ng mundo, na ikinamamatay ng mga inosenteng tao at nababaliwala ang sakripisyo ng lahat ng mamamayan, mga taong gusto na magtrabaho para maghanap buhay, hindi makapagtrabaho para irao sana ang pamilya nila, nakuha nyo pang magsugal? Sa mga pamilya, sa asawa ni Christopher Fernandez E. de los Reyes, kung mahal mo ang asawa mo, isuko mo na dito. Ronnie Ignacio, kung mahal mo ang asawa mo, isuko mo na dito. Briggs John Rolly L. Reyes, Barangay Chairman, kung mahal mo ang pamilya mo, at gusto mo pa silang makasama, sumuko kayo sa pamahalang lungsod ng Maynila. Pare-pareho tayong lumaki sa kalye. Alam niyong ibig kong sabihin. Alpi Lacson, kung nakikinig ang pamilya nito, pasukuin niyo na to. Romualdo Reyes, Udong, may pamilya ka, kung mahal mo sila, at kayong mga pamilyang nanonood, kumbinsihin nyo ang inyong asawa. John Chris Domingo, alias Tenga, alias Cabron, alias Makmak, nahuli na namin ang mga kasama nyo. Alam namin kung saan kayo nakatira. Hindi magiging dahilan sa amin na hindi namin ipatupad ang batas. Kung mahal ninyo
ang mga taong nabanggit ko, binibigyan ko kayo ng 48 hours. Sumuko kayo sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Mga bastos kayo. Wala kayong modo. Biyernes Santo. Halal kayo ng bayan. Tingnan nyo ginawa nyo sa sementeryo namin. Mga talipandas. Then I will deal with you again after 48 hours. I will see to it that you will never have a good sleep every night after 48 hours. I will take this personally. Total, binaboy ninyo ang lungsod. Hindi naman kayo taga rito. Binaboy ninyo yung mga labi. Sige, saang makatwirang at mahabang pasensya na tao ang uunawa sa ginawa ninyo? Talagang namuno kayo ng salop. Sa mga kababayan namin na nanonood, kung kayo'y may pagkakaalam pa na ibang impormasyon sa mga ito, tamang-tama, mas madali itong hanapin. Dahil hindi naman ito makalalabas basta-basta ng Metro Manila. So, bilang sa diplomasyang pamamaraan, binibigyan ko kayong ng pagkakataon na maituwid ang inyong pagkakamali dahil tao lamang tayo nagkakasala. Yan, bilang ama ng lungsod ng Maynila. Pero dapat yung kaharapin ito. Hindi ko kayo, uulitin ko, para malinaw tayo. Labas mga uling picture. Ayan, Kagawad Udong. Sige pa. Kagawad pa kayo Ayan. Kagawad Tenga. Yan yung kapitan. Brix Reyes. Maraming salamat sa kumuha ng video. Maraming salamat sa nagmalasakit na nagbigay ng litrato. Maraming salamat sa inyo. Kaya po mga kababayan, umasa kayo dito sa ating lungsod. Papangalagaan po namin kayo. Dito sa ating lungsod, may batas po. Dito sa ating lungsod, may gobyerno po. Sa maliit naming kaparaanan. Hindi ko hayaan ng sino man na babuyin ang inyong ninanais na magkaroon ng payapa at maayos na pamayanan. Obligasyon ko yan sa inyo. Then, muli, mga kababayan, ako naman ang mananawagan sa inyo. Huwag niyong tutularan yung mga yan. Tiis lang. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang sakripisyo, kanya-kanyang level ng sakripisyo. Pagkakainip, hirap, pagod, puya, lahat tayo. Pero may awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Ngayon, Semana Santa, Sabado de Gloria, o quarantine. Tingnan natin yung isang banda. Baka ito'y dulot din ng Diyos upang makasakasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Makagawa tayo ng mga mabubuting alaala kasama ang nanay natin, ang tatay natin, mga anak natin, mga lolo't lola natin. Simulan natin na maglista
Kahit mga 3 bagay na pwede nating gawin bilang pamilya sa loob ng bahay para makagawa man lang tayo ng alaala sa ating mga minamahal sa buhay sa loob ng tahanan. Minsan sa buhay, kailangan din natin isipin yung kabilang dako ng sitwasyon. Baka naman ito'y nagbibigay din ng hudyat sa ating lahat at nagtuturo rin ng leksyon kung ano ang mahalaga sa buhay natin ngayon. Marami tayong pangangailangan, pero marami ring mas mahalaga sa buhay bilang isang tao, bilang isang pamilya, bilang isang pamayanan, bilang isang syudad, bilang isang bansa. Tingnan natin. Wala namang masamang sumubok. Pag nakita nyo ang nanay nyo, say you love them. Nakita nyo ang tatay nyo, sabihin nyo mahal nyo sila. Ang lolo't lola nyo. Let's start from there. Magkwentuhan kayo ng mga bagay na nagdaan. O baka ito rin ang mga pagkakataon sa buhay natin, sa loob ng pamilya, na meron tayong hindi pagkakasundu-sunduan. Ibinigay din ito ng Diyos na dahilan upang tayo magkaayos-ayos, magkabati-bati, at mapakita natin sa bawat isang halaga ng bawat isang kasapi ng pamilya. Mahirap, middle class, mayaman, lahat ng pamilya. Baka ito yung pagkakataon. Lalo na ngayon, ang Panginoong Hesus ay wala. Ayon sa mga aral na itinuro sa atin. Magmuni-muni tayo. At baka ito rin ang panahon na kung saan hinihintay tayo ng Diyos na humingi sa ating mga kapatawaran sa ating mga kasalanan. Maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng gawin para malabanan natin pagkabugnot sa buhay. Ang kahirap ang ating kinakarap. Kaya po sa inyong lahat, mga kababayan, samahan niyo kung ipanalangin din natin ang mga sakit. Naway hagkan sila ng kamay ng Panginoon Diyos. Na sila'y gumaling na. Ang mga nahihirapan, bigyan nawa ng Diyos ng kaluwagan sa buhay. At bigyan sila ng malawak na kaisipan, damdamin at isipan na kaharapin, kayanin itong krisis na ating nilalabanan. Sa mga batang Maynila, tayo rin magkikita sa finals. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Muli, hanggang dito na muna. Mamaya, pag may update kami uli, ibibigay po namin ulit sa inyo. For the meantime, antabayanan po ninyo ang mga updates na binibigay ng inyong pamahalaang lungsod. Magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila, God first. Maraming salamat.